Noong araw na sumabog ang virus ng mga zombie, nagatakan ako ng isang zombie mula sa delivery. Hindi ko akalain na pagdilat ko. Hindi ako naging halimaw na kumakain ng tao. Sa halip, nagising ang isang kakaibang kakayahan na makapag-utos sa mga zombie. Tumingin sila sa paligid ko na napapalibutan ng mga zombie. At tiyak na naniniwala. Ako'y isang mahina at natatakot na nakaligtas. Salamat, pero hindi ko kailangan ng tulong. Dalhin mo na. Ganyan lang. Napilitan akong magsuot ng maskara ng isang psychic at makisama sa base ng tao. Kagaya ko. Hindi ba, isang kagat lang at may kasamang espesyal na skin. Baka ako ang pinili ng langit. Huwag pumasok. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Lumayo ka. Lumayo pa. Luhod ka. Pumunta ka at magdala ng isang bote ng tubig. Kaya ako ay na-infect. Pero hindi ako nawalan ng katinuan. Kaya ko pa kayong utusan. Ano na klaseng bagay to? May pag-iisip na zombie. Maaari ba ninyong saktan ako? Huwag niyong akong saktan. Pumunta kayo sa tindahan para maghanap ng pagkain. May baka, manok at kamatis sa packaging. Siyang maasim at maanghang na mga salita. Ibalik niyo sa akin lahat. Walang pulbos na panlinis. Walang liter ng pusa. Gusto ko yung makakain. Kayo ang magbabantay. Alainan. Narinig niyo ba? Huwag kang basta-basta kumagat sa tao. Jiang Li, kalma ka lang. Hindi mo maaring maging mayabang dahil sa biglaang pagkakaroon ng zombie na kapatid. Delikado ka pa rin. Kung sakaling makita ka ng mga nakaligtas, maaaring isipin ka nilang halimaw. Kung sakaling makita ka ng mga opisyal, maaaring dalhin ka para sa eksperimento sa paghiwa. Saya.
May tao sa bahay na iyon. Siguradong may mga gamit doon. Jiang Li, sino kayo? Ako si Liang Xu. Buhay ka pa. Dumaan lang kami dito. Nakita naming may ilaw sa villa. Gusto ko lang sanang makita. Nandito ka lang mag-isa. Mag-isa lang ako. Magulo sa labas. Ayokong buksan ang pinto. Jiang Li, huwag kang matakot. Kami rin ay mga nakaligtas. Kung ligtas dito, pwede kayong magkasama-sama dito. Jiang Li, pwede mo bang buksan muna ang pinto? May mga infected sa labas. Tutulungan namin kayong linisin. Kung hindi ka pwedeng lumabas, pasok kami para kunin ka. Hindi ligtas na mag-isa ang isang bata sa ganitong lugar. Medyo masikip ang pinto. Hindi ko magagawa mag-isa. Punta tayo para tingnan kung hindi ba delikado. Pasok muna tayo. May mga bagay dyan, huwag sayangin. Lahat magtipon sa pintuan. Huwag munang maghampasan, unahin nating pigilan. Nasarado ang pinto sa kandado. Anong gagawin natin? Sumisid ka na. Grabe, Jiang Li, Jiang Li. Matagal na rin. Anong nangyayari sa mga zombie na si Jiang Li? Sinadyang niloko kami papasok dito. Jiang Li, anong balak mong gawin? Anong balak kong gawin? Hindi nyo ba gustong pumasok? Masasav ako ng konti nyo. Baliw ka ba, kakainin kayo ng mga hayop na to? Alam mo namang kakainin ka nila. Bakit pa kayo sumugod? Huwag magpanik, hindi sila sumugod, ibig sabihin kaya pa nating kontrolin. Dumating kayo dito para manirahan o para mang-hold up. Jiang Li, huwag magpapansin. Hindi pa panahon para magalit. Lahat tayo ay magkakaklase. Liang Xu, hindi ka ba nahihiya na sabihin yan sa akin? Jiang Li, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kapag pumasok na kayo sa loob, baka sabihin nyo rin na ang aking instant noodles ay para sa lahat. Tingnan mo, napakadelikado sa labas. Hindi mo kayang bantayan ang lugar na to mag-isa. Pwede ba kaming makatulong? Dumating kayo para tulungan ako o para kunin ang mga gamit ko? Bakit ganito ang iniisip mo? Papalibutan namin sila. Huwag munang kumagat, baka matakot sila. Jiang Li, ano ba talaga ang plano mo? Wala namang plano. Sa tingin ko, masyado kayong nakaharang sa pintuan. Sa akin na ang bahay na ito ngayon. Kaya mo bang protektahan ito? Subukan mo. Isarado lahat. Huwag nilang palayain. Jing Disi, paalisin mo na sila. Huwag kang sobra. Ako ang sobra. Liang Xu, kasama si Bai Tingting, nakatayo sa harap ng bahay namin. Nangungulila sa mga gamit ko. Gaano kakapal ang mukha mo? Huwag kang gagalaw, talagang pupunta sila dito. Tara, tumakbo na tayo. Ngayon mo naintindihan, di ba? Gusto mong mang-hold up? Maari mong tanungin muna ang mga tauhan ko kung papayag sila. Liang Xu, Bai Tingting. Welcome sa aking teritoryo. Kung gusto mong pumasok, maaari kang tumayo muna sa bakuran. Hintayin mong maganda ang mood ko bago pumasok. Jiang Li, baliw ka na ba? Bakit mo dinadala ang mga bagay na ito dito? Hindi ka maalala. Ikaw ang nagdala ng tao sa pintuan ko. Bansa, hindi ko pa naitanong kung bakit mo ako iniisip habang nag-iinit ng instant noodles. Jiang Li, huwag kang ganyan. Nais lang naming makahanap ng ligtas na lugar. Makahanap ng lugar na maaari. Pero hindi ba't sinabi nyo kanina na may tao sa loob? Siguradong may mga supply. Hindi ito tinatawag na paghahanap ng seguridad. Ito ay tinatawag na tumpak na pagtulong sa sarili. Nasa katapusan na ng mundo. Bakit ka pa nagmamalasakit sa mga ito? Ang mahalaga ay nabubuhay tayong lahat. Tama nga. Kaya mahalaga ang buhay ko. Huwag niyong agawin ang mga bagay ko. Paano mo naman naisip yan tungkol sa amin? Paano ko ba dapat isipin? Na gusto ninyong dalhan ako ng banner ng pasasalamat. Kuya Liang, hindi mo ba sinabi na madaling pasukin dito? Hindi mo ba sinabi na isang babae lang ang nasa loob?
Hindi mo ba sinabi na isang babae lang ang nasa loob? Paano ko malalaman na maraming zombie dito? Sabi ko lang baka may makuha kaming supplies. Hindi ko naman kayo pinilit sumama. Hindi pa nagsisimula ang kasiyahan. Nasa loob na ang team. Leangsu, ganyan lang ang iyong pamumuno. Jiang Li, huwag kang masyadong magyabang. Sa ngayon, medyo nagmamalaki ako. Ako ang kumakain ng chip sa itaas. Ikaw ang napapalibutan. Saan ka pupunta? Wala akong pinuntahan. Natatakot lang ako. Hindi ko na iniintindi. Aalis na ako. Huwag humarang. Lahat, lumayo. Tulungan mo akong harangan. May sakit ka ba? Ha ha ha. Sinalo ako ni Leangsu. Hindi mo pwedeng iwanan ako. Bitawan mo na, huwag mong pabigatin pa ako. Ah! Ting-ting, tulungan mo ako. Napatuka ka na rin. Hindi pa rin ako nagpapabilis. Huwag mo akong sisihin. Gusto ko rin mabuhay. Binabati kita, Leangsu. Ang bilis tumakbo ng maliit mong third party. Manager, tulungan niyo ako. Di ba kaya mong pakisundin sila, tulungan niyo ako. Hindi ako doktor. At hindi rin ako iyong dating kaibigan na naaalala mo lang kapag kailangan mo. Maligayang pagdating sa trabaho. Pansin sa mga nakaligtas sa unahan. Kami ang pansamantalang pangkat ng pagsagip mula sa timog. Mangyaring lumayo agad sa mga nahawaan. Mga nakaligtas sa itaas. Miss, huwag kang matakot, nandito kami para iligtas ka. Salamat, pero hindi ko naman kailangan. Natakot ba siya? Linisin ang mga nahawaan. Ilabas ang mga nakaligtas. Huwag silang lapitan, sila ang pansamantalang proteksyon ko. Ha ha ha. Babae, umalis ka na. Hindi aalis. Kakatapos ko lang mag-stock ng 3 kahon ng instant noodles. 2 bag ng ham. Kahon ng mineral na tubig. At maganda ang feng shui dito. May mga supply pang darating. Ang buhay ang pinakamahalaga. May chips ba sa base? May cola ba? Hindi na ako pupunta. Hindi ko talaga kailangang iligtas. Dito ako ligtas.
Hindi ko talaga kailangang iligtas. Dito ako ligtas. Kayo na ang magligtas ng iba. May natitira pa akong instant noodles na hindi ko pa naubos. May nasaktan ba? Wala, healthy naman ako, kaya kong kumain ng 3 pakete ng instant noodles. Dalhin ang sasakyan. At may reaksyon mula sa mga nahawaan. Huwag mong saktan si Xiao Huang. Mas may malasakit lang siya. Ligtas ka na. Hindi, nalugi ako. Xiao Huang, bantayan mo ang bahay. Huwag mong hayaan na galawin ang bagong dating ang aking instant noodles. Anong tinitingnan mo? Wala akong tinitingnan. Parang nakaka-relax ka lang. Kung hindi ako nakaka-relax ngayon, dapat ba akong umiyak sa sasakyan? Anong pangalan mo? Jiang Li. Jiang, parang luya. Li, parang prutas na peras. Ako si Chen Miu. Sino yung maliit na huang na tinawag mo kanina sa villa? Delivery guy, Yesan. Maganda ang kanyang serbisyo. Kaya lang, hindi masyadong stable ang kanyang trabaho ngayon. Magsagawa muna ng basic check-up. Sukatin mo muna ang temperatura. Medyo malamig ako. May sugat ba? Wala, nag-escape lang ako, nadapa ng ilang beses. Wala, nadapa lang ako habang tumatakbo. Talagang wala, kahit balat ko hindi napunit. Pagsusuri ng kakayahan. Yung mga zombie parang hindi ka nasasaktan. Ngayon, pinagdududahan namin na ikaw ay isang awaken. Mukhang katulad ka ng may mental na kondisyon. Ano ang mental na uri? Ito yung nakakabago sa pag-iisip at kilos ng iba. O kaya ay nakakontrol sa mga infected. Katulad nung pinigil mo yung mga zombie dati. Lalo na yung ganito. Siguro ganun nga. May snacks ba sa base? Bakit ang unang naisip mo ay pagkain? Dahil kakakawala ko lang ng isang villa. At nawala rin ang 3 kahon ng instant noodles. Ngayon, makatwiran lang na itanong ang tungkol sa pagkain at tirahan. Lumayo ka. At medyo nahihilo. Maaaring hindi pa ako sanay sa unang pagkakataon. Ito ay isang mental na panghihimok. Maaari pang pigilan ang mga nahawaan. Napakabihirang kakayahan ito. Ibig sabihin ba nito ay hindi na tayo kailangang magpakarisk sa labas? Ang ganda ng isip mo. Kailangan ng mga gising na tao na makilahok sa pagsasanay. Nailigtas na ako. Kailangan ko pang magtrabaho. Pwede bang makipag-usap tayo? Siyempre, makakatulong sa kapayapaan ng mundo. Maaari ba siyang sumang-ayon? Hindi. Malamig pa rin. Alangan, mga epekto ng paggising. Magpahinga muna tayo ngayong gabi. Magsisimula ang pagsasanay bukas. Walang mga nagigising na espiritual sa base. Ang bilis naman. Xiao Huang, may bago na akong pagkakakilanlan ngayon. Kahit na naubos na ang instant noodles. Naubos na rin ang villa. Wala na rin ang mga empleyado. Pero at least may trabaho na ako.
Gising na, Jiang Li. Unang misyon. Huwag kang matulog ng mahimbing. Hindi ka ba pupunta? Unang misyon. Ano bang iniisip mo? Ikaw ay isang nakarehistrong gising. Kakatanggap mo lang ng pagkakakilanlan mula sa base. Mag-e-apply ka na ng leave sa unang araw. Kahapon lang ako nawalan ng villa. Ngayon, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Parang medyo walang puso ang base nyo, ah. Pero huwag ka ring magpakaawa. Hindi naman mahirap ang misyon na ito. Pupunta lang tayo sa West Community Hospital. Kukunin ang 2 doktor na natrap sa loob. Tapos, magdadala na rin ng ilang gamot pabalik. Talagang tao lang ang sinasalubong. Bakit ako pa ang kailangan? Dahil ikaw ay isang espiritual na gising. At noong nag-test ka kahapon, napaatras ang infected na iyo ng 3 hakbang. Mataas ang inaasahan ng base sa iyo ngayon. Gising na. Nagising na. Kakalapit lang niya na magpabaya sa pagtulog. Tumahimik ka. Sa unang misyon, sundan mo ng maigi. Hindi ako tatakbo ng walang pakundangan. Hindi ako tatakbo ng walang pakundangan. Kain muna tayo ng agahan sa base, ito lang. Ayos na ito kung meron man. Punta muna tayo sa West District Social Science Hospital. Dati, ito ay isang secondary hospital. Kahapon, nakatanggap kami ng balita. May 2 medical staff pa na hindi nakalabas. Isang surgeon. Isang pharmacy administrator. Wala bang doktor sa base ninyo? Meron, pero kulang sa gamot. May mga karaniwang gamot na kailangang punan agad. May mga nahawa sa harap. Malala ba? Subukan mo ang luya at peras. Huwag kang mag-alala. Isipin mo lang sila ng mga karaniwang test subjects. Ang paraan mo ng pag-aliw ay kakaiba. Diretso lang sa utos, huwag mag-atubili. Huminto. Bumalik ka kapag may reaksyon. Humakbang pabalik, huwag lumapit. Grabe, ito ang mental na takot. Ituloy mo. Ang kakayahan mo ay talagang kapaki-pakinabang. Isasama kita sa mga susunod na misyon. Makakatipid tayo ng maraming bala. E di ba, kailangan nyo pa ba akong padalhan ng performance bonus? Pwede kang mag-apply. Nasa 3 floor ang surgeon. Nasa silangan na bahagi ng 2 floor ang butika. Bakit parang ikaw na rin ang malapit ng mawala? Huwag kang matakot, may bukas pa. Jiang Li, ikaw yon. Huwag niyo namang gawing parang proteksyon sa reseta ang sinasabi ko. Medyo kakaiba. Kapitan.
Jiang Li, subukan mo ulit. Lumayo. Kamag-anak. May mali dito. Kamag-anak. Kilala mo siya. Hindi ko siya kilala. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. May pangalan pa siya. Huwag mong pansinin ang sinasabi niya. Hindi ko pinansin. Baka siya ay isang high-level na infected. Ang mga high-level na infected ay nakakapagsalita. Walang nakasulat tungkol dito sa mga datos. Ngunit ang kanyang mga galaw ay tila may kamalayan pa rin. Bumalik. Umalis ka. Kapitan, dapat bang magputok na tayo? Huwag muna. Dalhin ang tao palabas. Bakit lahat sila ay nakatingin sa atin? Maaaring dahil sa espiritual na takot ni Jiang Li. Tama ba, Jiang Li? Kasi ako, malakas ang aura ko. Kagaya. Sana huwag mo nang sabihin yan. Kung magduda sila sa akin, maaaring hindi ko na makita ang araw bukas. Bakit hindi mawala-awala ang bagay na to? Hindi mo mahulaan ang isip niya. Huwag ka nang lumapit. Wala talaga siyang kinalaman sa'yo. Bakit ko siya kakilala? Hindi ko naman siya kilala. Ebolusyon ng mga zombie. Bumalik muna sa base. Huwag magpaka-distracted sa daan. At, huwag tumakbo, ikaw ang pangunahing obserbasyon ngayon. Kailan ako naging pangunahing obserbasyon? Simula nang napapaatras mo ang mga nahawaan ngayon. Nakakuha kami ng balita. May isa pang eksperto sa Southwest Medical Research Institute na buhay. Si Professor Zhang ay nag-aaral ng virus. Kailangan ng base. Napakahalaga ng orihinal na datos na hawak niya. Kung totoo ang mga dokumentong dala niya, maraming bagay ang maaaring umusad sa likod. Napakahalaga. Maaari ba akong hindi pumunta? Kailangan mong sumama sa amin sa pagkakataong ito. Dahil may isang mataas na antas ng impeksyon doon. Mataas na antas. Nakita siya ng aming reconnaissance team sa paligid. Tahimik siya. Huwag mag-atake ng walang pag-iisip.
Pero delikado talaga. Di ba si Jiang Leon? Ano nang ibig sabihin niya na ako yun? Hindi ka ba isang espiritual na nagising? At espesyal ang reaksyon mo sa mga infected. Ikaw ang pinakaangkop. Hindi na natin pipilitin ngayon. Sino ang pupunta, siya ang pupunta. Tingnan mo, sabi ng kapitan na bagay ka kay Jiang Li. Hindi ka ba isang espiritual na nagising? At saka, napaka-espesyal ang reaksyon mo sa mga infected. Ikaw ang pinakaangkop. Tingnan mo, sabi ng kapitan na bagay ka kay Jiang Li. May mali ba kayo sa salitang angkop? May mali ba kayo sa angkop? Ako at si Chen Mu ang responsable sa paglilinis sa paligid. Siksutang ang sumusunod sa likod para tumulong. Jing DC, ikaw ang bahala sa mahahalagang sandali. Pigilan ang mga malapit na infected. Ako ay nasa mental na estado lang. Hindi isang humanoid na alarma. Lungsod ng Kingi. Mabilis. Ikaw. Hospital ba ito ay pugad ng mga infected? Bakit mas dumadami habang tinatamaan? Hindi ito isang klinika. Parang isang libingan ito, di ba? Huwag makipagsagupaan, hanapin muna ang pasukan sa ikalawang palapag sa ilalim. Siya yun. Palagi niyang kinokontrol ang mga bagay na ito. Nasa itaas siya. Pagsupil ng apoy. Kailangan munang putulin ang kanyang galaw. Kung magtatago siya, paano natin siya matatamaan? Saan galing ang dami nilang ito? Naharangan nila ang vent sa ilalim. Hindi normal ang dami na ito. Kaya ba natin ito? Dapat naman siguro. Pero ang tagal. Bilisan, bilisan, bibigyan ka namin ng oras. Ikaw. Hindi makalabas. Sobrang dami nila. Kapitan, kung ganito pa rin ang laban, mauubos na ang mga bala natin. Pananatilihin ang pintuan ng hagdan. Huwag nilang papasukin. Jiang Li, may paraan ka ba? Makakalabas sa palapag na ito. Kaya ba? Siguro kaya. Pero sobrang nakakapagod. Dali, gagawa kami ng paraan para sa'yo. Umalis ka. Maghiwa-hiwalay at umatras. Huwag lumapit. Grabe, ang galing. Umalis sila. Lumayo sa palapag na ito. Jiang Li, ang galing mo talaga. Yung ginawa mo kanina parang may cheat code. Huwag mong pilitin kung hindi na kaya. Walang problema, kaya ko pa ulit subukan. Medyo masakit lang ulo ko. Dali, pumasok na tayo. Na-clear na ang daanan sa hagdang. Sa wakas nandito ka na. Akala ko isasama na ako sa pagbagsak ng buong gusali. Huwag ka munang maantig. Magsimula na, nandyan pa ang mga bagay sa labas. Umalis siya. Nakakabahala, kanina ay todo ang pagsalungat niya. Bakit bigla siyang nagbitiw? Jiang Li, huwag kang tumakbo. Gusto ka nang makita ni Professor Zhang. Bakit ako gustong makita? Kailangan niyang kumpirmahin ang mga detalye ng iyong kakayahan.
Kumpirmahin ang mga detalye. Hindi mo na ba nairehistro lahat? Sabi ng propesor, yung mga tulad mo na may kakayahang pigilan ang mga infected. Maaaring sila ang susi na sample. Sample nga. Si Jiang Li, tama ba? Ako nga. Ikaw ay na-infect ng paunang medical na record. At pagkatapos ay nagising ang iyong kakayahan, di ba? Maaari na ring sabihin iyon. Alam ko, kaya't hinahanap kita. Bakit mo ako hinahanap? Mula sa ilalim ng laboratorio ng medikal na pananaliksik, nagdala kami ng ilang lumang dokumento. Nagtala ito ng isang napaka-espesyal na pinagmulan ng paghadlang sa impeksyon. Ang ganitong uri ng kalooban, malamang na lumitaw sa mga taong nagigising ang kanilang mga kakayahan. Ayon sa orihinal na tala, sa pinakamatibay na bahagi ng puso ng isang may kakayahan. Puso. Hindi ito karaniwang sample ng dugo, kundi isang extract mula sa myocardial tissue. Ibig sabihin, ang lunas ay nakasalalay sa puso. Sa totoo lang, kailangan itong kunin mula sa matatag na tissue ng puso upang makuha ang aktibong sangkap. Kaya ang ibig sabihin ni Professor Zhang ay, kahapon lang, nahanap na namin ang pinagmulan ng pagsugpo mula sa mga nakahospital na may kakayahan. Sa eksperimento, talagang epektibo ang pinagmulan ng pagsugpo. Ngunit dahil ang paggising ng mga may kakayahan sa ospital ay hindi ganap, ang nakuha na pangpigil ay hindi pa rin kayang ganap na maalis ang virus ng zombie. At ikaw, si Jiang Li ay ang pinaka-espesyal na gumising na tao na nakita ko sa ngayon. Kaya si Jiang Li ay talagang susi. Sa katawan ni Jiang Li, marahil ay mailunas na makakapagligtas sa mundo. Siyempre, sumusunod din kami sa prinsipyo ng voluntaryong halimbawa. Kung ayaw ng mga may kakayahan, hindi namin sila pipilitin. Maging maayos lang sa pakikipagtulungan. Hindi kami nag-uutos sa base. Jiang Li, mukhang masama ang iyong pakiramdam. Wala, medyo gutom lang ako. Hindi ka ba kumain kanina? Malaki ang pagkapagod ng isip. Mabilis akong magutom, ganyan talaga ang isip. Talaga, mukhang nag-aaksaya ka ng materyales. Hanggang dito na lang. Huwag ipagsabi ang nangyari ngayon, naiintindihan. Bago ang opisyal na kumpirmasyon, huwag masyadong maraming tao ang maabala. Jiang Li. Alainan. Kung talagang, ikay may matatag na antigen, dapat kang maging maingat sa mga mataas na antas ng impeksyon sa hinaharap. Sila ay sensitibo sa ganitong mga bagay. Dapat kang maging maingat sa mga mataas na antas ng impeksyon sa hinaharap. Sila ay sensitibo sa ganitong mga bagay. Naiintindihan ko. Hey, Jiang Li. Anong ginagawa mo? Hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra. Kahit na espesyal ang iyong kakayahan.
Hindi ka basta-basta gagawin ng base. Paano mo alam na nag-aalala ako tungkol dito? Nakasulat yan sa mukha mo. Kanina, para kang gustong magtago sa mga siwang ng sahig. Anong nangyayari? May mga infected na lumalapit sa labas. At medyo marami sila. Jiang Li, umalis ka na. Pwede ba akong hindi umalis? Bakit? Pakiramdam ko hindi ako bagay lumabas ngayon. Maaaring nakasulat sa kalendaryo na hindi magandang makipaglaban. Walang kalendaryong lunar sa base. Gusto mong subukan? Subukan ano? Psychological na pananakot. Nung nagsimula kang magsalita kahapon, nagsibabaan na sila. Mag-back off ka. Kita mo, sinabi ko na may silbi ito. Nandoon siya. Siya nga. Siya nga, nakagat na siya ng zombie. Nakita ko ito ng aking sariling mata. Nakagat na siya, hindi ba't siya ay isang awakener? Paano siya makakapasok sa base kung nakagat na siya? Hindi siya normal. Ang mga zombie sa villa ay sumusunod sa kanya. Sila'y ang Xu ay pinatay niya. Anong sinasabi mong kalokohan? Hindi ako nagsisinungaling. Nakita ko mismo na binabantayan siya ng mga zombie. Kung hindi niya tatagain, bakit pa niya pinapayagang palibutan tayo ng mga zombie? Hindi siya tao talaga. Anong sinasabi mong kalokohan? Tumahimik ka. Sir, hindi talaga ako nagsisinungaling. Sila ay delikado. Kaya niyang kontrolin ang mga zombie. Hindi niyo siya pwedeng panatilihin sa base. Sinasabi niyo na nakagat siya, may ebidensya ba? Nakikita ko na may sugat siya sa leg. Tinitingnan niyo na lagi siyang may scarf. Para takpan ang sugat. Hindi pwedeng gawing ebidensya ang suot na scarf. Sino ka? Professor Zhang, tagapayo sa medikal ng base. Nagawa na ang mga pangunahing pagsusuri bago pumasok sa base. Walang senyales ng hindi kontroladong impeksyon si Jiang Lin. Ang kanyang temperatura, mga pupil at kamalayan ay nananatiling matatag. Ayon sa pamantayan ng base, hindi siya karaniwang impeksyon. Ngunit siya ay nakagat. Paano magiging okay ang taong nakagat? Matapos ang pagsabog ng virus. May mga kaso na ng mga nagising. Ang ilang mga nagising ay nagkakaroon ng espesyal na immune response matapos makontak ang virus. Ito ay naiulat ng mga nagising na may mental na katangian. Hindi ito lumalabag sa mga regulasyon ng base. At siya pa nga ang tumulong kay Professor Zhang kahapon. Kung hindi siya nagtagumpay na pigilin ang mga nahawaan, hindi kami makakabalik. Hindi ko naman gustong saktan siya. Natatakot lang akong lokohin siya ng pamilya. Magaling na magpanggap siya noon. Sinasabi mong ako ang pumatay kay Lei Angsu.
Gusto mo bang sabihin din? Kung paano siya nakagat, mas mabilis ka tumakbo kaysa sa sinuman. At nakapulot ka pa ng isang pakete ng biskwit. Magaling ang galaw mo. Talagang hindi mo nakakalimutang magdala ng supply habang tumatakbo. Malakas ang iyong instinct sa survival. Totoo ba yan? Jiang Li, sobra ka na. Kaysa sa pinaparatangan mo akong nakagat, nagsasaad lamang ako ng katotohanan. Ting-ting, ang impormasyong ibinigay mo ay itatala ng base. Ngunit hanggat walang ebidensya, hindi maaaring mag-udyok ng takot ang sinuman. Kaya't ganun na lang iyon. Si Jiang Li ay nakarehistrong awakened sa base. At isa rin siya sa aking grupo. Ang kanyang sitwasyon ay nasa aking pangangalaga. Kung magpapatuloy kang magduda, maaaring isumite mo ang formal na ulat ayon sa proseso. Magsasagawa ang base ng investigasyon. Ngunit ang paninirang puri sa mga nagising ay itatala rin. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, medyo lang talaga na gusto kong bumalik sa aking villa. Sa ganitong oras, iniisip mo pa rin ang villa. Huwag masyadong mag-alala sa sinabi ni Bai Tingting. Wala akong masyadong problema, medyo pagod lang ako. Sumunod ka sa akin. Saan? Pag-usapan natin. Hindi lahat ng sinabi ni Bai Tingting ay kasinungalingan. Ano? Alam mo na. Hindi lahat ng sinabi ni Bai Tingting ay kasinungalingan. Jiang Li, talagang nakagat ka na ba? Kung sasabihin kong, kailan? Bago ko kayo nakilala, pagkatapos naming magising, alam ko nang hindi ako normal. Hindi ako naging isang zombie na nawala ng isip. Pero sa tingin ko, hindi rin ako normal na tao. Sino pa ang nakakaalam? Walang iba, si Bai Tingting lang ang nakakita ng sugat. Hindi niya alam ang tiyak na sitwasyon. Gusto mo bang ikulong ako? Mula ngayon, hindi ka pwedeng kumilos ng mag-isa. Kung may anumang kakaiba, agad mo akong sabihan. Hindi ka ba natatakot sa akin? Natakot na hindi masolusyonan ang problema. Ang responsibilidad ko ay dalhin ang bawat miyembro na buhay pabalik. Kabilang ka. Kung isang araw talagang maging delikado ako, iyan ay sa hinaharap. Ngayon, ikaw ay si Jiang Li. Ikaw ay aking miyembro. Bumalik ka na muna. CJ. Chen mo, ikaw ang kasapi ng grupo. Hindi ka minomonitor ng sobra. Sina Team C ang nagsabi na bantayan ka. Sabi nila, kasalukuyan kang pangunahing pinoprotektahan. Pangunahing proteksyon. Sigurado ka bang hindi ka minomonitor ng husto? Siguro nga, di ba? May tsitsirya ba? Wala. Paano naman ang maanghang na piraso at kola? Wala, wala. Ano ang meron sa bodega ninyo? Compressed na biskwit. Sige, mukhang kulang ka sa karanasan. Ang mga tunay na magagaling ay karaniwang simple. Ikaw ang pinaka hindi mukhang gising na tao na nakita ko. Gising na tao. Ano ang alam mo? Ito ay tinatawag na pagiging simple. Ito ay tinatawag na pagkamakulit sa merienda. Hindi sumama si Chen Miu. Naiwan ko si Team C. Nagbibiro ka, naghihintay siya sa labas.
Gusto ni Professor Zhang na ipagawa sa iyo ang isang detalyadong pagsusuri ng kakayahan. Saklaw ng pagpigil sa mga mababang antas na nahawaan. Tagal. Antas ng pagkonsumo. Gaano kadetalye? Maaari bang tanggalin ang huling item? Kung ganoon, maaari bang hindi na lang ako sumailalim sa pagsusuri? Hindi, ano sa tingin mo? Salamat, Kapitan. Kung sabihin ko na hindi ko talaga sinabi ang buong katotohanan dati. Alam ko. Alam mo kailan ko nalaman. Nang sumigaw ka sa infected na si Huang Sevilla. Dahil lang iyon sa mas malambot akong tao. Hindi normal na survivor ang nagbibigay ng pangalan sa mga infected. Noong una, akala ko mamamatay na ako. Nang ako'y nakagat, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, napagtanto kong hindi ako nagbago. At saka napansin ko na nakikinig ang mga zombie sa akin. Kaya siguro talagang isa akong zombie. Bakit hindi ka nagsasalita? Medyo seryoso ito. Pero ang tubig ay bagong sumabog. Sinusuri ko kung aling bahagi ng sinabi mo ang maseryoso. Ikaw ba ang pwedeng mag-utos sa mga infected? O talagang pinapapunta mo sila sa tubig? Sa anong saklaw? Hindi tiyak. Yung mga mabababang infected malapit sa villa ay karaniwang nakikinig. Yung nasa labas ng base malapit din ay naapektuhan. Pero yung mga mataas ang antas, medyo hindi gaano. Minsan pa nga, tinitingnan pa nila ako pabalik. Parang kilala mo ako. Tulad ng sa ospital na iyon. Tinawag niya akong kapwa. Siyang koponan. Alam ko na inirehistro niyo ako bilang isang gising na may mental na kakayahan. Pero alam ko sa sarili ko. Hindi ako gising. Ako ay nakagat. Maaari kong utusan ang mga zombie. Ang mga mataas na antas ng nahawaang katawan ay nakatingin sa sementeryo. Posible ring nakatuon sila sa akin. Hindi ko alam kung ano na ako ngayon. Pero tiyak na hindi ako normal na tao. Nawala ka na ba sa kontrol? Nasaktan mo na ba ang ibang tao? Gusto mo bang kumain ng tao? Hindi. Wala, syempre wala. Ngayon gusto ko lang kumain ng chips. Kaya unahin na natin ang pagkontrol sa enzyme. Ganito ang sinabi ko kanina, kaya kong utusan ang mga zombie. Hindi ko pwedeng utusan ang tagapangasiwa ng imbakan na magpadala sa akin ng chips. Mas mahirap pa yun. Ha, hindi. Talagang hindi ka natatakot. Natatakot, pero hindi dahil sa iyo ay isang zombie. Naiintindihan ko ang hula ni Professor Zhang. Matatag na antigen at gamot para sa pag-degrade. Alam ko kung ano ang ikinakatakot mo. Jiang Li, hindi ko hahayaan ang sinuman na gamitin ang dahilan na ito, na maaaring makapagligtas ng mas maraming tao, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng aking mga kasamahan. Pero kung dumating ang araw na talagang kailangan ito, iyon ay usaping dapat linawin muna. Hindi ngayon, lalo na hindi para itulak ka mag-isa. Kapitnksi, seryoso ako sa sinasabi mo. Totoo naman talaga. Kaya kailangan mong makipagtulungan. Kailangan ng pagsasanay ang mga miyembro. Ngayon, ang iyong nakarehistrong pagkatao ay isang espiritual na gising. Hindi ito espesyal na zombie. Masyado bang mabilis ang pagbabago na ito? Kailangan ko rin ng ganitong espesyal na zombie. Kakatapos ko lang magpakatotoo. Kaya't panatilihin natin itong lihim. Sige, pero may kondisyon ako. Sa susunod na may misyon, kung dadaan ka sa aking villa, maaari bang bumalik at tingnan? Gusto kong tiyakin kung nandyan pa si Xiao Huang. Kung pinapayagan ng ruta. Talaga, nasaan ang instant noodles ko? At ang chips, iyon ay mga materyales para sa katatagan ng isip. Alaynan, tingnan ang sitwasyon ng mga miyembro ng koponan. Hindi dapat gawing layunin ng misyon ang paghahanap ng chips. Nakatagpo ng malawakang aktibidad ng impeksyon sa silangang panlabas. May mga hinalang may utos na katawan ng impeksyon. Sumunod ka sa akin. Alaynan.
Gaano ka nakatagal dito? Kailangan ulit ni Professor Zhang na magsagawa ng pagsusuri. Hindi naman matagal. Kailangan bang kumuha ng sample ng puso kapag nakumpirma na? Kung talagang ako. Sige, gawin na natin. Kailangan ng base ang lunas. Hindi ko sinasabi na agad-agad. Pero kung talagang kailangan ako, handa akong makipagtulungan. 3 na ang namatay kagabi. Kung magpapatuloy pa, mas marami pang mamamatay. Jiang Li, hindi ito maliit na bagay. Kung talagang ako. Sige, gawin na natin. Kailangan ng base ang antidote. Ipinakita na ng sitwasyon kagabi. Hindi pangkaraniwan ang reaksyon ng mataas na antas ng impeksyon sa iyo. Kung talagang matatag ka, mas mabuti. Gagawin ko ang kinakailangan para makipagtulungan. Jiang Li, hindi ka na makakapagbawi ngayon. Napag-isipan ko na. Tama ba ako? Jiang Li, hindi mo kailangang mag-isa. Hindi ito desisyon mo lamang. Hindi rin ito tanging halaga mo. Ngunit ako ang pinakaangkop. Mula ng araw na ako'y nakagat. Hindi na ako ordinaryong tao. Noong una, hindi ko ito tinanggap. Ngayon, hindi na ako makakatakas. Kapag inalis ang puso ko, mamamatay ba ako? Naiintindihan ko na. Huwag masyadong mabigat ang pakiramdam. Kung ganyan kayong tumingin sa akin, nahihiya na akong humiga rito. Talagang natatakot ako nang humiga ako. Talagang natatakot ako, sobrang takot. Chay. Su, kung hindi ka pa tumusok, baka umatras na ako. Jiang Li, kung nagsisisi ka, may oras ka pa. Wala nang oras. Nakapagsalita na ako. Ang pagbawi ngayon ay nakakahiya. Huwag kang umiyak. Kapag umiiyak ka, mas lalo akong natatakot. Salamat, Kapitan. Nandito ako. Magkakaroon ka ba ng pagsisisi? Pero hindi kita mapipigilan. At hindi ko rin pwedeng sabihin sa mga pumanaw na hindi na nila kailangan. Huwag kang masyadong malungkot, kung sakaling hindi na ako magising. Isipin mo na lang na umalis na ako ng maaga. Walang anuman. Jiang Li, pasensya na. Kamusta ang gamot? Maganda ang progreso. Naging matagumpay ang unang batch ng lunas. Ang gamot ay makakapagpabagal ng impeksyon. Ang radyo at komunikasyon ay nagbabalik na. Kaya't hindi ko tinanggal ang puso ko. Ayos lang kung tinanggal ito ng walang dahilan. Magagalit ako at mabubuhay ulit. Kumakain si Jayali. Anong kinakain? Sabi ng asukal sa dugo, kakabawi mo lang. Dapat magaan ang pagkain. Wala na akong puso, natatakot pa ba ako sa matatabang pagkain? Kahit wala na akong puso, hindi pa rin pwedeng kumain ng basta-basta. Chay. Su, ito ay diskriminasyon laban sa mga zombie. Ang iyong pagkakakilanlan ay kasalukuyang pinakamataas na lihim ng base. Huwag manghiyaw sa harap ng pinto ng silid pasukan. Kaya't ito ay diskriminasyon laban sa pinakamataas na lihim na nawala. Sa huli, pinili pa rin niyang maging tao. Ano ang sinabi niya bago siya mamatay? Sinabi niyang sa huli, pinili mo pa rin ang tao.
Guro, ito ba ay may tuturing na akademikong pandaraya? Ito ay isang proteksyong pahayag. Hindi higit sa isa zero tao ang nakakaalam ng iyong tunay na sitwasyon. Lahat ng impormasyon ay nakatago. Huwag hayaang mahawakan ka sa dibdib. Yun. Hindi ka malamig. Hindi malamig. Hindi ka nagkakasakit. Parang hindi ako nagkakasakit. Talagang hindi ka mahahawaan ng karaniwang virus ng trangkaso. Kaya hindi na ako kailangang uminom ng gamot sa trangkaso sa susunod. Ito ba ang pangunahing punto? Siyempre. Manager, pakitawag ng tao. Bakit ka nagtatawag na magbukas ng pinto? Jiang Li, kailan ka naging ganito kalakas? Maaaring nawalan na siya ng pangunahing katangian. Sa susunod na magbubuhat ng mabigat, tawagin mo siya. Anong tinitingnan mo? Sa tingin ko, pwedeng kainin ito. Sinasabi ko ngayon, huwag kang mag-alala, nakapagtapos na ako ng mataas na edukasyon. Huwag kumain ng hilaw na karne. Hilaw. Kainin ito. Lutong-luto na. May asin ang sibilisasyon. Kung gusto mong kumain ng karne, sabihin mo lang sa akin. Pwede kang mag-order ng pagkain. Sikapin mong gawin ng maayos. Gusto kong kumain ng inihaw na liempo. Salamat, gusto ko rin kumain. Maghintay ka sa pila. Hindi makatarungan. Prof, nandito na ang katapusan ng mundo. Kung makatarungan, iyon ang nakakagulat. Pwede bang palitan ang pangalan? Nga, anong gusto mong itawag? Ang tanging legal na obserbasyon ng mga zombie sa mundo. Jiang Li, huwag mong ubusin ang inventaryo ng iba. Ito ay mga materyales para sa katatagan ng isip. Hindi na kailangang tawaging kapitan, tawagin na lang sa pangalan. Hindi tawaging kapitan. Ano ang itatawag? Xi Wuyang. Alanan. Sobrang nakakasakit kayong dalawa. Wala akong puso. Walang silbi sa akin ang trick na iyan. Mabuti na lang at buhay pa ako. Bakit magiging mas mabuti sa hinaharap? Dahil nandyan ka pa.